Sa video na to, titingnan po natin kung meron ng desisyon ng FIBA dito kay Justin Brownlee na naging positibo sa cannabis. Sa ngayon, papauwi na po si Justin Brownlee sa bansa. Ayon po yan sa report. Inamin din po ni Coach Tim Cone na naging itim at asul ang paa ni Justin. Tutukan po natin kung bakit. Inilabas din po ni Coach Tim kung bakit naging effective si Justin bilang teammate. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Walang dudang kasado na ang play ng Ginebra sa pagpasok ni Tony Bishop bilang kapalit ni Justin Brownlee. Sa pananaw ba ni Coach Tim Cone, paano naging effective ang isang import or imports na katulad ni Justin Brownlee at Tony Bishop? Ito po si Coach Tim sa report ni Dadin Kinito Henson sa PhilStar. Sa import, ramdam ko palagi na yung pinakamahusay na import ay hindi kinakailangang pinakamagaling. Ang import na kumakamada ng 60 ay nag-aalis ng opensa sa kanyang mga kasama sa kupunan at isang kapahamakan kung aasahan siyang maka-score ng 60 sa bawat laro. Chemistry talaga susi at yun ang dahilan kaya epektibo si Justin bilang kakampi. Chemistry po talaga Napakahalaga po nun kasi sa palagay po ng karamihan yun ang nagdala sa kanila kaya tinalo po nila ang China at Jordan dito po sa Asian Games or ng Gilas Pilipinas ang China at Jordan, di ba? Okay, sabihin na natin na ilang araw lang yung preparation nila kaya imposible silang magkaroon ng chemistry kagad, di ba? Pero ito lang po yan Sa tagal na kasi nila naglalaro, kahit hindi sila magka-teammate, kahit hindi sila teammate, madali sila nakapag-adjust sa sitwasyon. Meaning, amuyan na po sila kagad kasi magkakakilala na po sila, di ba? Mayat maya kasi magkakabakbakan po sila sa PBA. Mas magiging mahirap siguro sa isang player kung nagmula sa UAAP, tapos isasama mo siya sa hanay ng PBA players, di ba? Yun, baka pwede pa, mahirap hanapan ng chemistry. Pero kasi, halos lahat sila PBA players. Kaya amuyan na po talaga sila nung makuha nilang ginto dito sa Asian Games. Kung matindi ang papuri ni Coach Tim Cone kay Justin Brownlee na ngayon ay nakabitin pa rin ang magiging kapalaran bunga ng pagiging positibo sa cannabis, paano naman niya i-describe si Tony Bishop bilang bagong import? Ito po si Coach Tim sa report pa rin ni Dadin Kinito Henson sa PhilStar. Dinala kasi ni Tony ang Meralco sa finals laban sa amin at alam namin kung ano kaya niya. Nadepensahan lang siya ni Christian. Siya lang po nakikita natin doon sa mga sinabi ni Coach Tim, di ba? Malaki po yung tiwala niya kay Tony Bishop sa pagpasok ng Ginebra ngayong 48 season ng PBA. Which is sa tingin po natin, malaking bagay po yun, yung tiwala na yun. Kasi doon magsisimula yung galaw ng isang player. Import man yan or local player man yan. Kung wala kasing tiwala ang coach mo, unang-una, tsak wala ka doon sa hanay nila, di ba? Pangalawa, tsak na bangko ang bubutasin mo doon. So malaking bagay talaga yung trust na ibibigay ng coach sa kahit sinong player. Dahil doon, makakapag-perform siya ng maayos sa court kasi alam niya na walang magiging hassle. Bago tayo tuluyang magpatuloy, may latest na ba sa kaso ni Justin Brownlee tungkol sa pagiging positive niya sa cannabis? Kung meron man, ano ang pinaabot ng FIBA tungkol sa isyong yan? Ito po ang sinabi ni Dadin Kinito Henson sa PhilStar. Sinabi ni Coach Tim Cone na wala pa ring balita mula sa FIBA tungkol sa desisyon sa pagsusuri kay Brownlee na positibo sa cannabis. Samantala si Brownlee ay magpapakonsulta sa mga doktor kung gaano katagal siya dapat magparehab para maihanda ang kanyang paa sa paglalaro. Maaaring tumagal ng ilang linggo or 1 hanggang 2 buwan. Kumpirmadong wala pang inilalabas ang FIBA tungkol sa kaso ni Justin Brownlee na nagpositibo sa cannabis. Medyo matagal na rin kung tutusin, kaya siguro hindi maiwasan ng iba na magtanong kung bakit ganun katagal. Sobrang tagal ng hatol, di ba? At base na rin sa inilabas po ni Dadin, magpaparehab siya or si Justin para sa tuluyang paggaling ng kanyang paa. So ngayon, medyo wala pang nakakaalam kung kailan talaga siya bababaan ng hatol ng FIBA tungkol sa issue ng cannabis. Kung babalikan ba natin or ni Coach Tim Cone ng mga nangyari sa Hangzhou, China kung saan nakuha ng Pilipinas ang gintong medalya, ano ang nakita niya sakripisyo ni Justin Brownlee para sa bansa para makabalik bilang hari ng Asia sa larangan ng basketball? Ito po si Coach Tim Cone sa report ni Dadin Kinito Henson sa PhilStar. Sa Hangzhou, nagturok si Justin ng painkiller para sa paa bawat laro at hindi siya nagreklamo. Tinatanong ko siya bawat laro kung kumusta siya. Ngumingiti lang si Justin, sabay sabing okay lang siya. Kung sa PBA yan, pinagpahinga na namin siya at kumuha ng kapalit. Pero alam kasi ni Justin na para ito sa bansa. Nung matapos na, nakita ko na lang na itim at asul na paa niya. Doon tayo sa itim at asul lang paa ni Justin. Ibig sabihin po nun, malaki talaga sakripisyo ni Justin. Makuha lang po ng Pilipinas ang gintong medalya, di ba? Pero ayon na rin po kay Coach Tim, hindi siya nagrereklamo kahit gano'n ang lagay ng paa niya. Nagpapakita lang po ng kanyang pagiging professional bilang isang player. Siguro kung tayo yun, baka sabihin natin, teka muna, risky kung itutuloy ko pa, di ba? Anyway, nakaraan na po yun at siguro naikwento lang ni Coach Tim kung ano naging sakripisyo ni Justin. At base sa pahayag ni Dadin Kinito Henson, darating po ngayong araw or maaaring andito na sa bansa mula sa Los Angeles
si Justin Brownlee. Sa pagpasok ng 48th season ng PBA, ano ang goal ni Coach Tim Cone at buong kupunan ng Ginebra kung meron man? Ito po si Coach Tim sa report ni Dean Kinito Henson sa Philstar. Mahigit 6 na buwan na kasi nakalipas mula nang mag-coach ako sa Ginebra at sabik na ako makabalik. Hindi na makahintay ang players na makapaglaro muli sa PBA. Kami kasi, isang kupunan kami na nakatuon sa proseso at sistema. We take it day by day. Nagsusumika para maging mas mahusay. Yan ang focus namin. Pero ang goal kasi namin, laging manalo ng kampyonato. Laging advance yung mentality ni Coach Tim, no? Dahil lang siguro kaya ganun siya katagumpay bilang coach ng PBA. Actually, ganun naman lahat ng mentality ng coach, yung manalo palagi ng kampyonato. Pero may isa sa katuparan lang po nila yan kung makukuha nila or kung makakakuha sila bilang coach ng isang tamang timpla or formula ng kupunan. At walang duda, nasa panig po yan ni Coach Tim Cone. Matindi ang support ng management, maganda na kukuhang players, yung import nakakakuha sila ng maayos, at matindi yung determination. Hindi naman natin sinabing walang determination yung iba. Pero kasi, kakaiba talaga yung Ginebra. Yun lang po siguro yun. Never say die, sabi nga nila. Talo na, nananalo pa. Ganun lang po kasimple yun. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.